Paalala ng bagong Chief of Police na si PNP General Romel Francisco Marble na ipinagkaloob sa taong bayan ang matapat na serbisyo at hinimok ang kapulisan na ibigay ang angkop at dapat na serbisyo na kailangan ng publiko sa mga pulis. Ginawa ni Marble ang pahayag matapos pangunahan ng lingguhang flag raising ceremony sa PNP headquarters sa Camp Crame. Ito ang kauna-unahang flag raising ceremony na pinangunahan ni Marble mula ng iluklok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang 30th PNP Chief noong April 1. Dumalo rin sa flag raising ceremony ang mga miyembro ng command group gayon din ang iba pang matataas na opisyal ng pulisya. Sa pahayag, binigyan din ni Marble na sa ilalim ng bagong Pilipinas ay dapat ibalik ng pulisya ang tamang serbisyo dahil pinapasweldo sila ng taong bayan. Matatandaan na dumulog sa programa ni Senator Tulfo ang fiancé ni Corporal Candog na si Daisy Ray Seraos dahil hindi pinanindigan ni Corporal ang pinagbubuntis niya. According to Corporal Candog, doon mismo sa program, hindi niya alam na buntis. At in-affirm naman ni Daisy Ray ito, sinabi niya, by the time, hindi niya muna sinabi pero nakunan siya. By the time nasabi niya, wala na. Dagdag pa rito ay napahiya si Daisy sa kanyang pamilya, kaibigan at komunidad ng last minute na umatras si Corporal sa kanilang kasal na nakahanda na. Pagkalipas ng ilang araw, nasawi si Corporal Cambog at isa pa niyang kasamahan sa isang military operation. Nang makainkwentro nila ang makakaliwang grupo. Ang tanong, tama ba na sisihin ang isang sibilyan na walang kinalaman sa tactical and operational command sa nangyari? Kung titignan po sana ni Senator Raffy yung manifesto, wala pong nagsasabi na kasalanan ninyo yung pagkasawi ni Corporal. Ang idinudulog po doon sa manifesto o ang sinasabi doon sa manifesto ay yung trato ninyo doon, ng trato ni Senador doon sa kay Corporal, yung siya po ay i-feature sa kanyang programa. Yung pagtatawag ng duwag and so on. Hindi rin siyempre mawawala sa isip ng tao at ng mga mismong opisyalis na pumirma doon na posibleng isang dahilan nito kung bakit nasawi si Corporal Candog. It's speculative right now. Gayunpaman, dahil siya po ay namatay, hindi po siya nagkaroon ng pagkakataon na masagot yung mga bintang sa kanya o masagot yung insistence na duwag siya. Simple lang naman po, kung siya po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagsangguni sa isang abogado, mas magiging maliwanag kung ano ang lagay niya. Pero kung papanoorin niyo nga, may pananakot pa, may patatanggal pa daw siya sa army, meron pang makakasuhan nga siya ng vowsy at saka ng unintentional abortion. Medyo yun. And at the time, nasa area, nag-ooperate po si Corporal Candog. So parang sinasabi ng mga sa manifesto, hindi naman reasonable yun na nagpipilit kang makipag-usap sa sundalo samantalang mayroon naman maganda at rasonableng dahilan kung bakit hindi kanya pwedeng kausapin. Nasa operation siya at the time. Ito sabi ni Ma'am Osen, the public sphere is not the appropriate platform for private issues where legal remedies are available. Scandal makes money for opportunists. Aray. Sabi ni Darkshade, kaya bukang bibig ni Tulfo yung ipapatanggal niya yung PFC kasi parang ganun ang gusto ni girl. Sabi ni John Paul Mendoza, is Mr. Tulfo the senator an American citizen? Hindi po maliwanag sa akin yan. Wala po akong any knowledge about his current citizenship.
But I understand that si Congressman Erwin Tulfo, who used to serve in the US military, had issues nung siya po ay humarap sa Commission on Appointments. Although, according to him, sumiti na siya ng pagtalikod niya sa kanyang American citizenship. Sabi ni Sendong, di ako makamove on sa splice mini therapy. Hinihikayat namin ang lahat, sabi ni Senator Raffy, ng opisina niya, na maging mas mapanuri sa mga lumalabas na issue na maaaring ginagamit lamang ang patriotismo at serbisyo natin sa bayan para lang isulong ang ilan sa kanilang mga personal na interest, lalo na sa politika. Ayan na po. Ang sinasabi niya, yung manifesto na yun, na hindi naman sinulisit ng kahit sinong mga ibang mga kandidato dyan o yung mga taong lumalabas ang pangalan nila bilang kandidato sa susunod na eleksyon, hindi naman nila sinulisit ito. Pero ang sinasabi niya, politika lang to. Itong manifesto na ito ay nilalabas purely for political purposes dahil mayroon sigurong kinakampihan na ibang kandidato. So, hindi ako sang-ayon dito sa panig nila na nagsasabing politika lang yan. Bihira nga po makilahok sa politika ang mga ang ating military personnel, active or even retired. Pero, pag retired ka na, pwede naman. Diba? Pwede ka naman makilahok sa politika. So, I do not understand why ginagamit niya itong dahilan na ito. Sabi niya, makakaasang lahat na mananatiling tapat sa ating AFP si Senator Tulfo, patuloy niya rin susuportahan ang mga panukala na magpapatibay sa ating mga kasundaluhan na walang sawang tumataguyod upang pangalagaan ang soberanya ng ating bayan. Motherhood na ito. So, ang tingin ko medyo, syempre, kailangan magmadali para maglabas ng statement. Hindi masyadong napag-isipan yung kanilang statement dito. Bukod pa dito, there is no apology, walang pag-ako ng kasalanan o kahinaan, wala ding nod dun sa pamilya ng yumao. Bukod pa dito, nagdidigin lang siya doon sa kanyang original na panig na kampihan yung babae na nagrereklamo ng breach of promise to marry. Para sa akin, it wasn't a good case to begin with. In fact, it's may pwede namang magkaso si Ma'am Desiree, pero hindi niya po maliwanag kung ano ang gusto niya. Ang feeling ko kasi, kadalasan, dudulog ka doon sa Raffy Tulfo in Action o sa mga ibang mga programang similar sa ganito kapag ayaw mo mag-file ng kaso o kung nag-fail yung justice system sa inyo. Doon kayo pupunta. Pero dito, wala pang failure yung sistema. At maaari naman siyang halimbawa, maliwanag na may administrative case sa Provo Marshal, pero sinabi rin nila doon mismo sa programa na dismissed na ang kaso. So, hindi po siya kasi, kumbaga, hindi mo pwedeng parusahan ang isang tao ng kasong administratiba, mawawalan siya ng trabaho dahil hindi siya nagpakasal. So, sabi ni James, bakit hindi po formal ang format ng document from the Senate? It is just a statement, sir. Hindi po yung resolution. Sabi ni Sam, hindi daw sincere. Sabi naman ni Ma'am Victoria, totoong may natutulungan si Senator Raffy pero ang estilo ay walang habas. Like yung babae o lalaki, nangangaliwa sa sana preno konti, lalo may mga anak. Parang overkill na bali walang kahihiyan
ng mga anak. Sana hindi ganun kabulgar. Di ba meron ng isang time na mayroong ng sarili niya, nag-unalive ng sarili niya. At masakit yun. Diyan nakita ko medyo may apology. At sinabi pa nung taong yun na, huwag kayo mag-alala sir, mamaya na ako. Sabi naman ni Sir Rafi at the time, to his credit, ay huwag naman ganon. Pero, dahil sa sobrang agitated at takot na yung tao, tinuloy niya, supposedly. Minsan mga nagsasabing may tama ako dun sa kay Senator Rafi dahil sa ginagawa kong ito. What are you trying to do? Are you trying to scare me? Kilala ko si Senator Rafi, humarap po ako sa kanya. Nung ako po ihim ng press, ganito po nangyari. Ang unang parang committee meeting ni Senator Robin Padilla, which is the Committee on Information, ay ako po ay ang kanyang guest. At tatanong ako tungkol sa mga plano ng OPS. Isa sa sa kasama niya na senador doon ay si Senator Rafi Tulfo. Mahihirap yung mga tanong niya sa akin. Katulad ng isang natanggal doon sa Malacanang press corps, in-explain ko yung circumstances noon. Tinanong din ako kung ano ang plano para doon sa mga fake news. Kung sa issue ng fake news. Mayroon din mga katanungan tungkol doon sa mga vloggers. At nasagot naman po namin lahat yon. Wala po akong masamang experience kay Senator Rafi. Pero yung pagtatalakay ko dito, hindi ko rin binabagayan ang style niya. Kaya yung sinasabi ninyo may tama ako, may +1 ako, may anything like that, palagay ko ang pakay ninyo ay manakot. Hindi po ako natatakot sa ganyan dahil ito ay diskurso. Public discourse ito. At kung titignan pa nga natin, actually mabait tayo dito kay Senator Rafi dahil hindi tayo magtumutulad sa kanyang style. He is still entitled to due process at ito po ay pinapahayag pa natin yung kanyang statement. In other words, hindi natin tinabayaan na yung side lang ni Corporal ang narinig, kundi ipinipresenta din natin ang kasagutan niya. But at the same time, nagbibigay tayo ng komentaryo. So kung may plano kayong manakot dito, I'm sorry, that does not work with me. And kung titignan ninyo yung record ko, how many I have faced down, including entire large organizations, including people who have tried to disappear me, hindi niya po susubukan yung mga ganyan. Sabi ni Ma'am Cheryl, #no to Tulfo brothers. Sabi ni Ma'am Oseng, PIA is not a court of last resort. Capitalizing on the plight of the poor using trial by publicity is frankly distasteful and cringy. Senator shouldn't behave like Jerry Springer. Sabi ni Ma'am Beng, in-overacting ni Tulfo yung programa niya para mag-viral at kumita. Yung binibigay niya sa guest, pareha lang yun sa kikitain niya sa istorya ng guest. Sabi ni Rodolfo Casulla, ang usapin dito ay ang kawalan ng respeto ni Senator Tulfo. Nakala niya siya lang ang nakakaalam ng tama at walang sinumang pwedeng mga tuwiran laban sa kanya. Thank you kay Ma'am Ete Arellano, kay Dan Alhambra, maraming salamat po kay ay para dun sa mga nag-follow tulad ni Ramil at ni Auharina. Thank you kay Colette ko at kay Casilea at saka kay Sir Roy, kay Ma'am Carmina for following, at saka kay Boji, your creative hero. Si Chester's Voice rin, maraming salamat. Ang dami palang nagpadala habang daldal ako ng daldal dito. At saka si Melanie, dami na pala.
Ayan. Dito naman sa YouTube, thank you kay Shorilyn sa iyong super sticker. Balik tayo. Sabi ni Ma'am Norma, malakas ang respeto. Sinungaling na senador, iniiba ang issue, wala siyang respeto. Nasa YouTube, sabi ni Tox, na kinakausap ni D24 si PFC Kando. Sabi ni Gail, pati ang legal wife niya na si Julie Licup, siniraan niya, naghugas kamay pa, but real pala, siya ang iniwan sa na legal. Oh, okay. Yikes. Sabi ni Mai Hiron, hello po, strike 3 na po si Tulfo. Mas masakit dahil may namatay tayong sundalo na lastly, masyado niyang verbally na abuse sa nga bells. Dapat lang sila mabash. Sobra. Sabi ni John Enamor, tama, kawawa yung mga katulad nating ordinaryong Pilipino na ang problema sa pamilya. Sabi ni Ma'am Lily Rose, kahit nga daw health secretary, ininsulto niya. Sabi ni Sir Tony, Tulfo has no moral ascendancy to preach morality when he himself left his wife and daughter. Sabi ni Ariel Place, si Atty. Libayan lang po ang kinakasuhan ni Rafi Tulfo, 40 plus cases, favorite niya si Atty. Libayan. May nagsasabang, basa rin sa YouTube, attorney. Kanina pa po ako nagbabasa, talaga naman, no? Sabi ni Ma'am, ni Poging Pinoy, 1.7 na tayo sa YouTube, ha? Don't forget to like po, kasi sa 500 plus sa Facebook yata. Sabi ni John Paul, bakit kaya galit sa kanila, si Rafi and Erwin, yung utol nilang si Ben Tulfo? Mas gusto ko pang panoorin ang bitag kesa sa RTIA. Sabi ni Tato, spliced, retired soldiers, what a pathological liar. Sabi ni Ma'am Marilu, sa mga hindi pa nakalike dyan, please like naman tayo, libre lang po, at share na rin. Salamat. Sabi ni Sir Romel, tapos pasok pa yung 2 Tulfo sa senatorial race, nakaka-PI. Speaking of PI, tumutuloy pa rin ang People's Initiative, ha? Huwag tayong malilingat. Thank you, PI. Sabi ni Ma'am Elsa, hirap na niya talaga umintindi. Ang issue is yung kawalan niya ng respeto sa men in uniform. Hindi siya sinisisi sa pagkamatay ni PFC Canlog. Susmiyo, ayaw umintindi. Sabi ni High Blood, kakatakot kung siya manalo, mas magiging oppressive times 2 times 2. Hi, good PM. Sabi ni Dixie, spliced, pero naka-hide na yung original video. O nga daw hinide na daw yung, yung original. Merong ilan lang na nakapag-download. Ingat din kayo sa pag-excerpt. Dahil ang alam ko, isa sa favorite nilang ikaso ay violation ng copyright. Sabi ni Orange Meaning, every time may mga sundalo at police tayong KIA, nakakadurog ng puso. Alam nyo, AFP pa lang po yan, yung mga pumirma dun sa manifesto. In fact, maraming gustong pumirma din. Pero, kung ako kayo at gusto ninyo na may pipirmahan din, dapat humiwalay ng manifesto.
pwede niyong gawa ng manifesto na we adopt the statement from the statement of officers, retired officers from the AFP. Dapat nga yung mga retired na PNP gumawa din sila ng statement dahil maraming beses na sila din po ay nadi-disrespect doon sa programa ni Senator Tulfo. So, para sa akin, it's time na rin siguro na hindi na tayo tumangkilik sa mga ganitong klaseng programa. Marami po kasi, I thank you kay Ma'am Emily, maraming tumatangkilik sa mga ganito because to be fair, minsan very entertaining din naman siya. So, para tayo yung mga amiron, pag kami nakita kang away dun sa kalye, pinapanood natin. Pagka may nakikita na aksidente, nagmimiron, yung mga ganyan tayo na ugali. Gayun pa man, hindi na po nakakabuti para sa ating mga mamamayan yung ganitong klaseng programa. Bagamat mayroon siyang freedom of speech, sana maalala ni Senator Rafi na dahil siya isang senador na ng Republika. At meron na rin pong obligasyon na siya po ay to act with courtesy sa ating mga mamamayan. It's not easy, alam ko. Dahil yan po ang style talaga na kinasikatan ng mga Tulfo brothers. Yan nga lang, may consequences ang lahat ng ito. Thank you kay Ma'am Emily at kay Ma'am Ann para dun sa sa roses at saka sa finger heart. Thank you very much. Sabi ni Darchi, di man lang nag-sorry si Tulfo. Ayan nga po yung yung misteryo dyan. Para sa akin, kung magda-damage control, then mag-apologize. Kasi wala naman mawawala sa kanya pagka ganon. Bagkus ay mapapatahimik, mapapalagay ang loob ng pamilya at ng mga nakikisimpatiya dun sa pamilya nga.